Isa yun sa mga options na dapat nating gawin. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Bakit nga ba mahalaga na malaman natin kung gaano kaimportante ang mga parts ng Piso Wi-Fi na ito? Bibigyan ko po kayo ng simple tips ng ating pong mga parts ng Piso Wi-Fi nang sa ganon ay maiwasan ho natin yung madaling pagkasira po ng ating pong mga Piso Wi-Fi. Number 1, yung coin slot natin mga kaibigan, kung hindi na po kakain, kung namimili na po ito ng barya, ginagawa natin ay nag-recalibrate ho tayo ng coin slot. Isa yun sa mga options na dapat nating gawin kung ang atin pong mga coin slot ay bago pa lamang po. Pero kung tayo po ay nag-recalibrate ng ating coin slot, dapat maibigan, maayos ho natin na nakalibrate yung atin pong mga coin slot nang sa ganun, pagbalik natin sa atin pong mga Piso Wi-Fi ay hindi po magiging problema yung coin slot natin. So, yung gagawin natin mga kaibigan, kung luma na yung coin slot natin, huwag na po ninyong i-recalibrate po yun. Kung nakita na ho ninyo na sobrang luma na po, ay bilhan nyo na po ng bagong coin slot. Kasi isa sa mga dahilan, bakit po ay pumuputok yung parts ng board natin, kung anumang board na atin pong ginagamit, isa sa mga dahilan dahil gumagamit tayo ng mga lumang coin slot na pinapalitan natin sa atin pong mga coin slot na kung saan ay hindi na po kumakain ng or namimili na po ng barya. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, kumukuha ng lumang coin slot na recalibrate nila kasi daw sayang, pag palit nila doon sa kanilang Piso Wi-Fi, ang nangyari, mas lalong nasira yung Piso Wi-Fi. At laging tandaan, kapag tayo po ay nagpapalit ng atin pong coin slot, dapat po mga kaibigan ay naka-off po yung atin pong Piso Wi-Fi. Huwag na huwag po ninyong galawin ang inyong Piso Wi-Fi na naka-on siya habang tayo po habang pinapalitan po natin yung wirings or di kaya yung coin slot natin mga kaibigan. So, unang tip po yun sa atin. Pangalawa po mga kaibigan, ito pong power supply ho natin. Napaka-importante po mga kaibigan, natandaan ho natin, kailangan ho nating i-testing. Kailangan may multi-tester ho tayo nang sa ganun ay ma-sure natin na yung atin pong gamit ay 12 volts, na sure natin na yung gamit natin ay 3 ampere, 5 or 2 ampere. Dapat maibigan, hindi po siya bababa sa 12 volts or hihigit sa 12 volts kasi po ay masisira po yung Piso Wi-Fi ho natin o yung board ho natin. Laging tandaan mga kaibigan na kailangan i-shoreball ho natin na yun pong power supply na nabili ho natin ay talagang nasa 12 volts mga kaibigan. 2 ampere hanggang sa 5 ampere po mga kaibigan. Kapag gagamit ho tayo ng 2 ampere, okay po yun sa basic diagram ng Piso Wi-Fi. Pero pag tayo po ay gagamit ng mga marami pong accessories sa loob po ng ating Piso Wi-Fi, much better mga kaibigan ay gagamit ho tayo ng power supply na 3 ampere hanggang sa 5 ampere po mga kaibigan. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi meron po tayong nabibili na mga imitation po mga kaibigan na mga power supply na kung saan na hindi po tama yung sinusupply na voltahe at saka amperahe po mga kaibigan. Kaya yun ang isa sa mga dahilan ay nasisira po yung board ho natin or yung buong Piso Wi-Fi po mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, kung kayo po ay walang kaalam-alam, kailangan nyo pong magtanong sa mga nakakaalam mga kaibigan kung anong tamang power supply yung ating bibilhin, yung atin pong gagamitin. Pangatlo naman mga kaibigan ay yung SD card. Lagi po nating binabanggit mga kaibigan yung SD card kasi marami po ngayon na mga murang SD card na kung saan ay fake po mga kaibigan. Paano natin malalaman na fake po yung SD card natin pong ginagamit sa ating Piso Wi-Fi? Unang-una ay lag po siya mga kaibigan. Lagi pong naglalag. At saka mapapansin din natin ay palagi ho tayong nagre-reflash mga kaibigan kasi fake ang SD card na gamit natin. Yun yung mga mangyayari mga kaibigan. Natandaan po natin mga kaibigan na siguraduhin po natin na talagang urig yung SD card na gamit ho natin. Nang sa ganun mga kaibigan ay magiging successful ho tayo sa pag-build or sa pagpalit ho natin ng SD card sa atin po mga Piso Wi-Fi. Kung kayo naman po ay nakaka-experience ng ganun, kahit okay naman po yung ating internet, laging naglalag, lagi tayong nagre-reflash. Ang gagawin lamang natin mga kaibigan, syempre is-secured ang license, bumili ho tayo ng bagong SD card, magpa-reflash or i-reflash ho natin, tsaka palitan ho natin yung atin pong SD card na nandun po sa board natin mga kaibigan. And the last one mga kaibigan,
ito pong Dufont wire. Marami po kasi maibigan na gumagamit po ng Dufont wire na kung saan yan po ang ating ginagamit na pangdugtong sa atin pong mga wirings ng ating piso Wi-Fi. Hindi po ako sigurado bakit putol po yung ibang Dufont wire sa ilalim ng plastic, kasi nga po siguro ito po ay mga old stock na. Kaya much better mga kaibigan, nagagamit ho tayo ng multi-tester. Iti-test po natin yung connectivity ng pong Dufont wire mga kaibigan kung ito ba ay connected pa din sa bawat dulo. Kasi ito yung kadalasan na ginagamit natin sa ating pong piso Wi-Fi. Kaya isa yun sa mga dahilan mga kaibigan kaya hindi po nag-credit yung atin pong piso Wi-Fi. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mga kaibigan na ito yung dahilan. Marami pong dahilan bakit hindi po nag-credit yun pong ating piso Wi-Fi. Pero napaka-importante na i-testing ho natin yung Dufont wire natin mga kaibigan. Baka ito lang po yung dahilan kaya hindi po nag-credit yung atin pong piso Wi-Fi. Sa araw na ito mga kaibigan, yun lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.